sa ating pong huli at ikatlong awit ng espiritual. Sundan po natin doon po lamang sa Rasul the page 343, In Him I have riches untold. 343. In Him I have riches untold, sing. When my Savior divine died at thy Calvary, in His body He bore all my sins, and His blood freely shed paid a ransom for me. When He died, my salvation to win. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Let me praise Him enough for His wonderful love and His infinite mercy and grace. Oh, I'm truly amazed He would come from above just to suffer and die in my place. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Let me never forget what He suffered for me, how He paid such a terrible price. Let me gladly obey and serve Him faithfully as I travel His pathway of life. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold.
I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Amen. Ngayon pong umaga, sa muli po nating pagdinig at pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon sa Kristo. Muli po natin tawagin ang ating unang mga ngaral sa Pastor Norman Millares. Maganda at mabiyayang araw sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating mga Bible. Galatians chapter 6. Paul's epistle to the Galatians. Chapter 6. Let us read verse number 9. English and then Tagalog. Narito ang sabi ng banal na kasulatan. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng Kanyang banal na salita. Ang pamagat ng ating tatalakay ngayong umaga ay endurance versus giving up. Let us pray. Kataas-taasan, dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama na nasa langit, sumainyo lahat ng kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat. Sinasamba ka namin, aming Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin ang pananambahang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Kami po, Panginoong Diyos, ay inyong patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Lahat ng mga karumihan na nakikita ho ninyo sa amin ay hugasan niyo po at linisin sa dugo ng Panginoong Jesus. Bigyan niyo po kami ng tamang Espiritu. Puspusin niyo kaming lahat ng iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin na maging maliwanag sa amin ang iyong mensahe. Paitulit niyo po na ito'y makapagbigay sa amin ng kalakasan at kaaliwan upang kami po, Panginoong Diyos, ay makapagpatuloy sa biyaya po ninyo. Gawin niyo pong pagpapala sa lahat ng mga makikinig ang mensahe at lagay niyo po sa puso ng bawat isa ang kahandaan na sumunod sa iyong mga utos at mga aral. Hindi lamang po maging tagapakinig, kundi tagatupad din naman ng inyong mga salita. Bagabagin niyo kami sa aming mga puso, sa aming mga kasalanan. Ang Holy Spirit nawa, Panginoong Diyos, ay dumat kumilos sa aming lahat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Nakakapuno kayo. Salamat. Itong ating teksto ay isang mapuwersang pangaral na magpatuloy, magtiis sa atin pong Kristiyanong paglakad na hindi po nangihimagod, pinanghihinaan, nanlulupaypay, bumibitaw, o kaya ay sumusuko. We have to endure as soldiers of Jesus Christ. Now, what is endurance? What does it mean? Ang ibig sabihin ng endurance ay to continue in the same state. Ang ibig sabihin ng endurance ay to remain, manatili, magpatuloy, na matibay at matatag, kahit na nasa ilalim ng paghihirap o kaya ay misfortune na hindi po bumibitaw o sumusuko. Ang endurance is the inward strength to withstand stress and difficulty, to accomplish your best, my best,
our best for God. No, kadalasan, ang pagbitaw, pagsuko, ay kadalasan ang pinakamadaling paraan para sa karamihan. Sa halip na kumplituhin yung trabaho o gawain na kinakaharap, sila po ay sumusuko na sa pakikipaglaban at bumibitaw. It is a terrible shame na makita ang isang tao na nagpapahayag na siya ay Kristiyano o kaya ay kumikilala kay Kristo na lumihis ng landas at pagkatapos ay tumigil sa pagsunod sa Panginoon. It's a terrible shame. Kahiya-hiya ho yan. So ngayong umaga ay ating pag-usapan, tatalakayin ang tatlong pangunahing bagay hinggil sa ating paksa. Una, ating titingnan ang mga qualities ng endurance. Pangalawa ay ating babanggitin ang mga grievous sin of giving up. And then magtatapos tayo sa pagtunghay natin sa excellency of endurance. What are the excellencies of enduring? First of all, the qualities ng endurance. Now, ang endurance, yan ay napapalagaan o napangangalagaan at napapanatili sa pamamagitan ng pag-e-exercise ng patience, ng faithfulness, ng determination, at ng diligence. Yang apat na yan. Determination, patience, diligence, faithfulness. Kanina kinanta natin, I will cling to the Lord Jesus Christ. And we need to constantly cling to the Lord Jesus Christ kung nais natin maging victorious in our Christian life. At matapos natin ang ating task while here on this earth. We need to constantly cling to the Lord Jesus Christ. And in order to do that, we need to be patient and faithful and determined and diligent. Pinuri po ni Pablo ang iglesia sa Thessalonica dahil taglay nila itong apat na yan na magagandang katangian. Patience, faithfulness, diligence, and determination. Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1, look at in verse number 4. Sabi ni Pablo, commending the church sa Thessalonica 1:4. Sabi niya, 2 Thessalonians 1:4. Not 1 Thessalonians, but 2 Thessalonians 1:4. He said, I read, so that we ourselves glory you in the churches of God. So mga iglesia ng Diyos, sama-sama silang nagpupuring papasalamat and commending the church sa Thessalonica. Bakit? For what reason? For your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. That's what endurance means. And it involves patience and faith, diligence, and determination. Kailangan yan para magpatuloy. Now, ang qualities ng endurance are also best understood sa pamagitan ng pag-examine o pagtingin sa mga metaphors na ginamit sa Bible to describe the Christian life. Ang buhay ng isang Kristiyano ay inilintulad sa isang marathon runner. In 1 Corinthians chapter 9, verses 24 and 25, mababasa natin doon na inilarawan kaya inalintulad ni Apostle Paul ang buhay ng isang Kristiyano sa isang mananakbo na kailangan talagang magsanay para manalo. Kinakailangan dumaan sa mga rigors ng training at ehersisyo para manalo. The same chapter in verses 26 and 27 ng 1 Corinthians 9, inilintulad din ni Paul ang buhay ng isang Kristiyano sa isang prize fighter, sa isang buksingero. Samantala, in 2 Timothy chapter 2 verse 3, inilintulad ni Pablo ang buhay ng isang Kristiyano sa isang sundalo. Sabi niya kay Timothy, thou as a soldier of Jesus Christ endure affliction. As a soldier. And also a farmer.
In 2 Timothy chapter 2 verse 6, sa isang magbubukid o magtatanim. Now, bawat metaphor na ito ay napakaliwanag, nagpapahiwatig ng strenuous training. Di ba? Kasama ang determinasyon na matapos ang gawain o trabaho regardless of adverse circumstance. Maniniwala kayo sasangayon sa akin na hindi ko magiging champion si Manny Pacquiao at hindi siya magiging 8th Division World Champion kung hindi niya pinagdaanan itong ating mga binabanggit. Nandiyan yung kanyang patience, determination, diligence, faithfulness. Kaya kita niyo naman ang naging resulta ng kanyang karir bilang isang boksingero. Sinunod niya lahat yan. So, isang taong walang ganyan, ay huwag na siyang umasa na magiging matagumpay siya sa kanyang buhay. Huwag niya na asahan na meron siyang ma-accomplish. Wala siyang ma-accomplish. So, ganun din naman ang mga Kristiyano. The Christians must regard endurance bilang tungkulin to be faithfully performed. You see, in the Bible, we are called to endure. We are called to endure tribulations. In Acts chapter 14, verse 22, endure affliction. Ang mga mananampalataya, bago yan makarating sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, dadanas yan ng much tribulation. Therefore, they have to endure tribulations. Not only tribulation, they have also to endure hardness. As I have mentioned a while ago, 2 Timothy chapter 2, verse 3, Paul said to Timothy, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ganon din naman chastening. In Hebrews chapter 12, verse 7, if ye endure chastening, then ye are true sons of God. Chastening means discipline, training. And we have to undergo God's discipline and training. And we have to endure under them or under it. Ganon din naman, we have to endure persecution. In John chapter 15, verses 19 to 20, sinabihan na ng Panginoon ang kanyang mga alagad that they will suffer persecution and they have to endure it. Even also to suffer wrongfully for something that is not our fault. We have to endure that. Kahit na hindi mo kasalanan, pero nagdurusa ka sa kasalanan, hindi mo naman nagawa, you are suffering. Well, sabi ni Peter in 1 Peter chapter 2, verses 19 to 20, if he suffer as a Christian, let him not be ashamed. Katulad ni Jesus Christ, he endured suffering. Na yung suffering naman yun, hindi naman niya kasalanan yun. Kasalanan ng iba yun, kasalanan natin yun. Pero si Jesus Christ ang nag-endure for our sake. Tinis niya ang lahat niyan. Enduring the cross, the shame that was set before him, sabi sa Hebrews. You see that? So, no matter what the circumstances, no matter what our situation might be, we must persevere. We must endure for the glory of God. We have to fight the good fight of faith. And thereby, diyan natin pinatutunayan na tayo nga po ay mga ligtas. Yan ang palatandaan ng isang taong totoong saved. Ano sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24, verse 13? Pag nag-endure unto the end, then we shall be saved. Basahin natin ang Matthew chapter 24, verse 13. Matthew chapter 24, verse 13. Sabi ni Jesus Christ, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yan ang totoong saved. Mag-endure siya unto the end. Kaya nga, meron tayong doctrine na kung tawagin natin ay preservation of God and perseverance of the saints. Ang mga tunay na ligtas, ang mga tunay na binanal ng Diyos, matatapos siya hanggang wakas. Giving evidence na sila nga ay may salvation.
Ngayon, pag hindi nakapag-endure unto the end, nawawala ba salvation? Hindi. Hindi nawawala. Talagang wala. So, umpisa pa lang, walang salvation. Siyang taong may tunay na salvation, tunay na preserve, tunay na iniligtas ng Panginoon, mananatili yan. Magpapatuloy yan hanggang wakas. Marami tayong mga modelo na dapat nating tularan pagdating sa endurance, no? Na magbibigay sa atin ng motivation at magkukultivate ng quality ng endurance sa ating mga buhay. Halimbawa, ang Diyos. Sabi ng Bible, ang Diyos nag-endure. Tingnan natin ang Psalm 106 verse 1. Psalm 106 verse 1. Maging ang Diyos nga nagtitiis nag-endure. Psalm 106 in verse 1. Praise ye the Lord. Oh, give thanks unto the Lord for His good, for His mercy endureth forever. Tagalog, purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. You see? His mercy endureth forever. Si Moses, tingnan natin bilang isang limbawa, siya'y tinaguriang lingkod ng Panginoon, marked by the quality of endurance. Hebrews chapter 11, verse 27. Hebrews chapter 11, verse number 27, speaking about Moses. This is how Moses was described by God. 11:27. By faith, Moses forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured. There you are. He endured as seeing him who is invisible. Hindi natin makakalimutan, banggitin si Paul. Lalo si Pablo. Paul endured many hardships as a missionary. Halos lahat na ng uri ng pain and sufferings na maaaring danasin ng isang tao na naranasan niya ni Apostle Paul. And of course, we should never forget the example set for us by our Lord Jesus Christ. Jesus Christ, who endured our penalty to give us life. Nung siya'y tinukso, he did not quit. When he suffered, he did not give up. Lahat yan in-endure ng ating Panginoong Hesus. Just for our sake. Think of Jesus Christ. Kanina nabanggit ko, he endured suffering, shame. Let's read that in Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 1. At tingnan natin ang ating Panginoong Hesus bilang example natin na dapat nating tularan. 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience. There you go. That's the word, the virtue of patience, the race that is set before us. Now, we all know that we are in a race. We are in a race. Christian race ang tawag dyan. And one essential quality for us to be able to finish that race is patience. Without patience, we will never be able to finish the race that is set before us. Patience. Kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis. Kailangan talagang magtiis, kahit hirap na, no? Wala, talagang magtiis. Tiis lang. Tiis pa. Tiis pa more. Pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Tulad ng ating Panginoong Jesucristo bilang ating modelo o example sa verse 2. Let us look unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured
the cross. Despising the shame. Para bang baliwala, hindi niya inalintana. And he sat down, tinan niyo naman ang naging result, victory. And he sat down at the right hand of the throne of God. Tagalog, namasdan natin si Jesus. Bilang halimbawa natin, focus tayo. Tunatin natin mga mata, tunatin ang ating pag-iisip at puso, damdamin kay Jesus Christ, if ever na natutokso tayo na bumitaw na, sumuko na. Lagi nating tingnan ang ating Panginoon Jesus. Looking unto Jesus, na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalangan ilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yan ang mga quality ng endurance. At huwag natin kalilimutan yan. Now, ano naman ang matinding kasalanan? Ang naidudulot pagka tayo ay sumuko at bumitaw. Dala ng kapaguran, panlulupaypay, panghihina, bumibitaw na eh. Kapag ang isang tao ay gumib up, madaling gumib up at sumuko na, kanyang dinideklara o pinakikita na hindi na siya naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay sapat para matapos niya ang takbuhin at gawain. Pinagdududahan niya na ang magagawa ng Diyos sa kanya. Na yung biyaya ng Diyos ay hindi supisyente para maharap niya ang mga kahirapan at kalalagayan ng kanyang buhay. Sa pagsuko kasi, hindi na kailangan ng pananampalataya. It requires no faith, it requires no guts or determination to give up. Kaya napakadali kumpara sa endurance talaga. Kaya yung iba, mas pinipili pa yung option na gumibap na lang kasi mas madali nga naman. Madaling sumuko. Ang kailangan lang, magkaroon ka lang ng weak backbone, indifference, and apathy. That's all. And then you will quit. See? It requires no faith, no guts, no determination, no patience to give up. So it's so easy. See? Yung katindihan, yung katalamakan, kagrabihan ng kasalanan ng pagsuko, yan ay nahahayag sa iba't ibang mga kaparaanan. For example, bakit may mga kasal ay nabibigo? Bakit may mga mag-asawa na naghihiwalay? Kasi sinuko nila yung kanilang covenant na sila ay magiging tapat sa isa't isa habang sila ay nabubuhay. They gave up their covenant of lifelong commitment to be loyal and faithful and to love each other. That's the reason why. Again, bakit may mga bata, bakit may mga anak na nagiging salbahe, unruly, bastos, walang galang, hindi sumusunod, rebelde sa mga magulang? Kasi ginib up ng mga magulang yung pagdidisiplina at pagtuturo sa kanila. You see that? Yan ang nagiging consequence pag madaling sumuko, madaling bumitaw, gumib up. At hindi nila ipinagpatuloy, lalo na sa mga Christian parents, yung biblical instructions o pagtuturo sa kanilang mga anak ng salita ng Diyos. Bakit ang mga iglesia umuunti, nagiging tuyot? Kasi yung mga miyembro naging tamad na, ginibap na nila
yung pagpapahayag at pangangaral ng Ebanghelyo. Pinaasa na lang sa pastor. Mga miyembro, hindi naman nagsishare ng gospel. Maski sarili nilang sambahayan, hindi nila tinuturo ng Ebanghelyo eh. You see that? Bakit ang ating lipunan? Napakapangit na. Ang ating lipunan ay corrupt na. Kasi nga, binitawan na nila, isinuko na nila ang mga prinsipyo ng Diyos. Hindi na itinuturo. Kita niyo sa Amerika, sinipa na nila ang Diyos sa kanilang tanggapan, sa opisina, sa paaralan, at maging sa kanilang mga tahanan. Pinagbawal na ang mag-pray bago magklase. Wala nang panalangin bago magsesyon. Ang mga pamilya hindi na sama-samang nananalangin o nagbabasa ng Bible. Wala na. Bawal na. Biro mo pinagbabawal yun. Kaya ang Amerika, talagang pabagsak na yan. Pabulok na yan, pakurap. Tapos, susunod na rin ang Pilipinas. Yan. Kaya ang lipunan ay pabulok ng pabulok. Kaya makikita ho ninyo, sa liwanag ng mga halimbawang ito, ang pagsuko o ang pag-quit should not be an option for the child of God. Napakarami ng mga quitters sa mundong ito. No? Na makikita natin na yung kanilang mga buhay ay unfulfilled at punong-puno ng kasawian at kapanglawan. Bakit? Sapagkat sila'y bumigay, sumuko, nanlupaypay, pinanghinaan. They gave up. That's why giving up is a grievous sin. Let us look at another sickening result, sickening experience na makita natin ang mga unsaved people display more determination to endure than those who profess to know Christ. Nakakahiya. Itong mga unsaved people na ito, makita mo, may mga determinasyon sila eh. Determinadong yumaman, determinadong umasenso, talagang hindi sila sumusuko, pero yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano, kilala nila si Kristo, yun, madaling sumuko. Tingnan nyo, pagdating sa sports, di ba? Makita nyo, yung mga sikat na mga manlalaro, maging sa larangan ng bilyar, larangan ng boxing, larangan ng athletics, larangan ng basketball. Bakit sila sikat? Kasi itong mga sports stars na ito, no? Kahit na injured yan, naglalaro pa rin. You see? Para manalo yung kanilang kupunan. Yan. Pagdating sa business, ganun din. Ang mga negosyante, they will work for long hours and hard para lang matiyak nila yung success ng kanilang kumpanya. Di ba? Para maging matagumpay sa kanilang profession, sa kanilang business career. See? Talagang nagsusunog ng kilay. Ika nga, ginagawa nilang gabi ang araw at ang araw ay gabi. Pero pagdating sa mga mananampalataya, ganun kaya ginagawa. Marami sa mga professing Christians who profess to know Jesus Christ will give up as the slightest difficulty or provocation. Mga mananampalataya. Kung tayo po'y tunay ng mga mananampalataya, let us put our hearts behind and let us be determined to press toward the mark that is set before us. Katulad ng ating itong kalagayan natin, mapapansin nyo, in this last days, last time, kasi we are living in the last days. We are living in the last of the last days. Talagang
Pag nakikita mo, kakaunti na lang ang naliligtas, kakaunti na lang ang ma-attend, kakaunti na lamang ang nagpapakita ng interest sa gawain ng Panginoon. Sometimes, nakakakos yan ng discouragement. Actually, hindi nga sometimes, palagi nga eh. No? Yung mga kasama mo, sa halip na makita mo, kasama mo sa pagpupursige, kasama mo sa gawain, wala, iniiwan ka eh, sa ere. Nakaka-discourage. Diba? Pero sabi ng Panginoon, we have to continue, we have to endure. Kahit ilan na lang tayo, kahit mag-isa na lang tayo, kailangan pa rin nating mag-endure. Kasi yun ang turo. Yun ang utos. We have to press toward the mark of the prize of the high calling of God. And those who quit completely without conviction, they give evidence that they were never truly saved. Sa umpisa, magaling. Bandang kalagitnaan, wala na. Lalo na sa bandang huli. Hindi mo na makita. Buksan natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 4, verse 17. Mark chapter 4, verse 17. Mark chapter 4, verse 17. Yan. Ito yung mga professing Christians. Ito yung mga nasa gitna eh. Bagamat nabanggit natin, mga kapatid, dalawang klase lang talagang tao dito sa mundo eh. Anak ng Diyos, anak ng Diablo. Tares, at saka wheat. Goats, at saka sheep. Children of the kingdom, at saka children of the wicked one. Bad fish, good fish, etc. Pero merong gumigitna eh. May gumigitna. Yeah. At ang tawag natin dyan ay mga professing, tagapagpahayag, professing Christians. Ito ay ikinumpara ni Jesus Christ sa mga nahasikan sa batuhan. Yan. Sa verse 16 of Mark chapter 4. These are they likewise which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness. Ang ganda sa umpisa. Yan. Kaya mapapagkamalan mo, Christian, kasi tinanggap ang salita na may kagalakan, tuwan-tuwa. So, sa panlabas, akalain mo, genuine. Pero, magkakalaman yan sa gitna at sa bandang huli. 17, ito problema, and have no root in themselves, and so endure. Nag-endure, but, for a time. So, nag-endure din, kaya lang, short-lived, maigsi lang, for a time lang. Afterward, when affliction, yun, ang dahilan, or persecution ariseth, for the word's sake, immediately, they are offended. At hindi na nagpatuloy. You see that? Maraming mga pastor nagkakamali dyan, pinagpapalagay nila na ito daw ay Kristiyano. Hindi po yan totoong Kristiyano. Kaparehas din yan sa mga unsaved. See? Paano mo masasabing Kristiyano nga? Kristiyano, hindi naman naugatan yan. Wala ngang root in themselves eh. Nakita ko ninyo? So, ito, nagpakita siya ng evidence na hindi talaga siya saved. Hindi take note, hindi po nawala yung salvation niya. Talagang wala siyang salvation. Hindi siya totoong anak ng Diyos. Professing lang siya, professing. Hindi siya tunay na Kristiyano. Kasi sabi natin, ang turo ng Bible, ang totoong Kristiyano, magpe-persevere hanggang wakas. He that endureth unto the end, the same shall be saved. The same is truly saved. Yeah. You see that? Kaya hindi totoong saved yan. Yan yung gumigit na nagsasabing siya'y saved, na nagsasabing siya'y Christian, na nagsasabing siya ay sa Panginoon, na naniniwala sa Bible, naniniwala kay Jesus Christ, at naniniwala na pag siya'y namatay, sa heaven siya pupunta. Pero ang totoo, hindi.
Gumigitna. Isa pang tawag dyan, ito yung empty professor of faith. Ang tawag din dito ay empty or empty religion or apostate. This is a clear example of an apostate Christian, quote and unquote. Apostate yan. Gumigitna yan. Pero ang totoo, hindi pa rin. Kabilang pa rin sa mga unsaved. So, nice try. But sorry, hindi ka tunay. Nice try. Ito yung mga almost Christian. Pero hindi. Ito yung mga almost sovereign gracer. Pero hindi. Yan mga gumigitna. Na ito yung mga nagsasabing meron din daw save sa mga kambing. Meron ding save sa mga damo. Meron ding mga converted sa mga children of the devil or the wicked one. Gumigitna. Pero sa katotohanan, hindi talaga tunay na save. Another verse in 1 John chapter 2 verse 19. Let's go to 1 John chapter 2 verse 19. Chapter 2 verse 19 of 1 John. Listen. Another example of the middle person, an apostate, an empty professor of faith, religious hypocrite. Sa panahon pa lang ni John, meron na yan. Sabi ni John, they went out from us. But they were not of us. You see that? Dati kabilang, dati kasama nila, kaya napagkakamalan na Christian. Pero lumabas din ang tunay na kulay, bandang huli. Ano nangyari? They went out from us. Kasi nga, they were not really of us. You see? That's the truth. Kasi, for if they had been of us, they would no doubt have continued, endured, persevere. They have continued with us. But they did not. They went out from us. That they might be made manifest. That they were not all of us. That they might be manifest that they were not real Christians. That they were not real sovereign gracers. They are tares among the wheat. Goats among the sheep. Napahalo lang. Pero goat pa rin. Kailanman hindi magiging sheep. Sumama lang, nakihalo lang. Naki-Christian din, naki-sovereign gracer din, naki-baptist din. Pero totoo hindi na bagong anyo. Kaya yung mga ganyan, delikado yan Malakas ang impluensya, marami ang nadadamay. Marami ang na-influensyahan. Salamat na lang sa Panginoon. Tayo binigyan niya ng spiritual discernment para makilala natin ang mga ganyang klaseng mga tao. You see? At malalaman lang natin yan. Makikilatis natin kung sino yung tunay at hindi kung tayo'y aral at tinuruan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang tunay na church ng Panginoon, meron niyang kapabilidad na ma-discern nila kung sino yung tunay at hindi. Kasi nasa kanila ang Espiritu ng katotohanan. At ang trabaho ng Espiritu is to guide them into all truth. You see? Kaya dapat ang tunay na church ng Panginoon, they have that ability to discern between what is right and what is wrong. And not only between what is right and what is wrong, but most especially to discern between what is right and almost right. Dapat meron silang ganung kakayahan. You see? Kaya hindi mga tunay yan. Kasi hindi nagpatuloy. So isang factor para malaman kung ang isang tao ba'y totoong mananampalataya o hindi ay yung endurance.
Diyan magkakasukatan. Perseverance of the saints. Now finally, tingnan natin yung the excellency of endurance. Sa pamagitan ng pagtitiis ng isang Kristiyano, no, sa tamang pananampalataya, ay pinatutunayan natin na tayo nga'y tunay na mga tagasunod ni Jesucristo. Wala nang ibang pamamaraan o dahilan para patunayan mo at patunayan ko na tayo nga'y mga tagasunod ni Kristo, kundi yung tayo ay mananatili sa tamang Kristiyanong pananampalataya. At isa lang ang tamang Kristiyanong pananampalataya na tinawag yan common faith ni Paul. Common faith. Hindi dapat nagkakaiba-iba. See? Kung Arminianism ay evil, evil yan. You see? At ang naniniwala sa Arminianism, hindi yan saved. Dapat pare-parehas ng paniniwala dyan. Diba? Paano nangyaring naniwala sa Arminianism? Ang Arminianism, evil yan. Kaya nga tinawag na Arminian yan eh. Kasi niwala siya sa doktrina ng Arminianism. At ang doktrina ng Arminianism, evil. Evil pala yan, tapos minasisave. Saan mo naman nabasa sa Bible na kahit evil yung katuruan, ay maliligtas pa rin yung tao. Evil nga yan eh. Tsaka ang Arminianism, may kinalaman niya sa salvation. Doktrina yan tungkol sa salvation. Kaya mali yan. Pag mali ang katuruan, pagdating sa kaligtasan, hindi tunay yan. At kung hindi tunay ang katuruan sa kaligtasan, di naniniwala dyan, hindi ligtas. Paano nangyaring save yun? Meron bang naliligtas sa maling katuruan ng kaligtasan? Ha? Mali na nga yung turo. Paano nangyaring save yan? Kinakailangan magkaroon siya ng tamang kaalaman sa kaligtasan. Pag mali ang kaalaman sa kaligtasan, di mali kaligtasan. See? Kaya nga ang Diyos nagbibigay ng tamang kaalaman pagdating sa kaligtasan. Doon sa mga inililigtas niya. Hindi niya bibigyan ng maling kaalaman sa kaligtasan. Ang mali-mali, ang tama, tama. Yan ang ating tatandaan, mga kapatid. Yan. At ang mga tunay na sumusunod kay Jesus Christ, sumusunod sa kanyang aral. Di ba? Hindi niya itinatakwil. Let's read Luke chapter 8, verse 15. Luke chapter 8, verse 15. Pares ito yung parable. Yung sower. Tingnan nyo yung good ground. Ito yung tunay na Christian. Tunay na sovereign gracer. But that on the good ground are they which are an honest and good heart. Having heard the word, keep it. You see? Iniingatan ang salita and bring forth fruit with patience. At sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti. By the way, paano nagkaroon ng good heart ang isang taong makasalanan? Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, there is none good, no not one. So paano ito nagkaroon ng good heart? Ang tao by nature, meron siyang evil heart. Sa Mark chapter 7 verse 21, 22, 23, sinabi ng Panginoong Sus na ang puso ng tao pinamumugaran ng lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Sa madaling salita, ang puso ng tao ay factory ng kasalanan. So paano nangyari na itong taong ito ay nagkaroon ng good heart? An honest and good heart. Yan ang tanong. Paano yun? Hindi maliwanag, pin-repair na ng Diyos yung puso ng taong ito. Ginawa niyang good. Diba? Anong verse natin? Di Ezekiel 36:26. Tama ba? Aalisin ko ang puso niyong bato at papalitan ko ng pusong laman.
Diyos lang naman ang may kapangyarihang baguhin ang puso ng tao eh. Ang tao naman, wala naman siyang kakayang baguhin ng puso, masama niyang puso. Dati ng masama yan. Mananatiling masama yan hanggang sa siya'y mamatay. Maliban na lang na baguhin siya ng Diyos. At pagdating sa pagbabago, inumpisa ng Diyos sa loob, hindi sa labas. Sa loob. Puso muna tatargetin ng Diyos. Kaya yan naging good heart. Prepare na ng Diyos. Kinultivate na itong lupang ito para nung pinunlaan siya ng salita, ayun, iningatan niya ang salita nung kanyang marinig. He kept it. You see? Kaya hindi lamang may mga nagtuturo kasi kahit daw hindi maniwala sa tulip doctrine, basta sumampalataya kay Jesus Christ, save daw yun. Bagong turo yan eh. Ang tanong ko naman dyan, paano yung nasabi na yung taong yun ay may totoong pananampalataya kay Kristo? Yung bang hindi niya pagtanggap sa... Yung bang tulip, ito tanong ko, yung tulip doctrine ba ay doktrina ni Kristo? Hindi. Ha? Sino ba nagturo niyan? Si Calvin? Hindi naman doktrina ni Calvin yan. Doktrina ng Panginoon Kristo yan eh. Kaya maraming nagpapanggap ng mga sovereign grace, hindi man totoong sovereign grace yan eh. Basahin nyo John chapter 6, nandun yung turo. Depravity, nandoon. Election, nandoon. Particular redemption, nandoon. Oh, turo lahat ni Jesus Christ yun eh. Tapos, magtuturo sila, sampalataya ng si Kristo, save lang. Kahit hindi tanggapin yung kanyang doktrina. Hindi ba si Jesus Christ ang living word? At yung kanyang doktrina, ang kanyang salita, ang written word? Oh. So, paano mo nasabi na sumampalataya kay Kristo kahit hindi tanggapin yung kanyang aral? Hindi totoong pananampalataya yun. Kasi yung totoong pananampalataya kay Kristo, tatanggapin nila ang aral ni Kristo, ang mga salita ni Kristo. Pag hindi tinanggap, hindi yan totoong pananampalataya kay Kristo. Hindi yan totoong save. Tandaan nyo yan. May verse tayo dyan. John chapter 12. Tingnan muna natin yun. John chapter 12. Mga nagtuturo ng kasinungalingan. Pinapahamak nyo mga tao. Hindi kayo nagtuturo ng katotohanan. Mga bulaan kayo. Papanggap kayo mga sovereign gracer, hindi kayo mga totoong sovereign gracer. John chapter 12, verse 48. He that rejected me. Paano nire-reject si Jesus Christ? By way of not receiving His word. Look at that. And receiveth not my words. His doctrine, His teachings. Samantalang yung doctrine ni Jesus Christ, galing sa Ama yan eh. In John chapter 7, my doctrine is not mine, but of Him who sent me. Lahat ng mga sinabi ni Jesus Christ nung siya narito sa lupa, galing sa Ama yan. Wala siyang sinabi, wala siyang itinuro na hindi galing sa Ama. Kasi si Jesus Christ ay nasa ilalim ng pagsunod sa Father. Kung nila sinabi ng Father, yun ay tuturo niya. Tapos palalabasin maniwala lang kay Jesus Christ, kahit hindi maniwala sa teaching niya. Pinaghihiwalay nila si Jesus Christ at yung kanyang teaching. Mali. Ang tunay na tumatanggap kay Kristo, tinatanggap ang kanyang mga salita. Kaya nga keep it. See? Iniingatan niya Hindi tinatakwil. Hindi nire-reject. Saan nyo naman nabasa yun na sumampalataya lang kahit i-reject yung turo niya, save pa rin yun? Saan nyo nabasa yun? Pinaghihiwalay si Kristo sa kanyang aral hindi pwede paghiwalay niya. Kung totoo kang naniniwala kay Jesus Christ, maniniwala ka sa doktrina niya. At hindi magiging mahirap para sa iyo paniwalaan mo ang aral ni Jesus Christ. Yan ang totoong pananampalataya. Hindi mo pinagsasabi nyo. False faith yan. For I have not spoken, tuloy natin, he that rejecteth me and receiveth not my words, hath one that judgeth him.
The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. 49. For I have not spoken of myself, but the Father who sent me. He gave me a commandment, what I should say and what I should speak. You see? To reject Christ's words is in effect to reject Christ. To reject Christ's doctrine is to reject Christ Himself. Tapos magtuturo kayo na pwedeng maniwala, sumampalataya kay Kristo kahit hindi maniwala sa kanyang aral. Nag-iimbento kayo ng aral ninyo. Pakikilala pa kayo, sovereign gracer kayo. Hindi kayo totoong sovereign gracer. Hindi ganyan ang tunay na sovereign gracer. 50. And I know that His commandment is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Another verse, 2 John 9. Patunay na ang hindi tumatanggap sa doktrina ni Kristo ay hindi totoong tumatanggap kay Kristo. 2 John 9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ. Anong doctrine? Hindi yung doctrine ni Christ tungkol salvation. Lalong-lalo na yung doctrine ni Christ tungkol salvation. The gospel of Christ, the doctrine of Christ hath not God. See? Hindi namimili sa doctrine ni Christ. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Kita nyo kung gaano kahalaga ang doctrine? Tapos sasabihin ninyo, hindi mahalaga kung tayo naniniwala sa tulip doctrine o hindi. Aba, ganyan ba turo ni Jesus Christ? Saan nyo nabasa yun? Sa evangelism nga Jesus Christ, tinuturo niya yun eh. Kaya nga marami nga hindi naniwala eh. Na-offend nga sa doctrine ni Jesus Christ. Basahin nyo John chapter 6. Pag-aralan ninyo. Kayong mga nagpapanggap ng mga sovereign gracer. Sovereign gracer lang kayo sa pangalan. Hindi sa puso. Kasi hindi naugatan. Yung salita hindi umugat sa puso. Walang honest and good heart. Wala. Diyan nagkakaalaman yan eh. Tapos mayroon pang objection. Bakit? Kinakailangan bang maniwala sa tulip doctrine para maligtas ang tao? Hindi. Walang ganyan turo. Ang tulip doctrine, hindi ho yan nakapagliligtas. Ang sinasabi natin ganito, ang totoong save, hindi siya mahihirapan na paniwala na tanggapin ang tulip doctrine. Kung totoo siyang save ha, kailangan niyang tanggapin ang katuruan ni Kristo at manatili sa turo ni Kristo. Kasama yan sa endurance, kasama yan sa perseverance. Nananatili sa tamang katuruan, nananatili sa tamang pananampalataya. One faith, yung one faith na yung body of truth. Kaya yung totoong Kristiyano, hindi siya mahihirapan na tanggapin ang aral ni Kristo. Kapag itinuro na yan sa kanya, tatanggapin niya. May objection pa eh. Bakit yung tip on the cross? Alam ba niya yung tulip doctrine? Natural, hindi. Hindi naman na ituro eh. Namatay na siya eh. Pero titiyakan siya sa iyo. Dahil elekyo, pag itinuro yon, tatanggapin niya yun. Titiyakin ko sa iyan. Wala kang makikita sa Bible na elect, hindi tinatanggap ang aral ni Kristo. Anong klase yan? Pinaghihiwalay niyo si Kristo sa kanyang aral? Mali kayo dyan. Ang tumatanggap kay Kristo, tumatanggap sa kanyang aral.
ang nagtatakwil sa kanyang aral, tinatakwil si Kristo. Ganun lang naman yun eh. Lalo pa tungkol sa kaligtasan. Pag mali ang paniniwala mo sa kaligtasan, walang totoong salvation dyan. Mali eh. Mali nga eh. See? 1 John chapter 5. Another verse. 1 John chapter 5, verse 4. 5:4. For whatever is born of God overcometh the world. Nagpe-persevere talaga eh, no? Nag-overcome. Overcomer talaga ang tunay na Kristiyano. Overcomer. He overcomes the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Yan true faith. Persevering faith, overcoming faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. You see, ang tunay na pananampalataya pinakikita sa gawa. Kaya nga faith without works is dead. Being alone. Sumampalataya kay Kristo, saved, pero hindi maniniwala sa doctrine niya. Ano ba yun? You see? Ang tunay na faith, pakikita, ino-overcome ang world, ino-overcome ang heresy, ang mga false teachings, hindi yan piniwalaan. Sa halip ang piniwalaan, yung turo ni Jesus Christ. Yun lang yan. Pangalawa, nakita natin mga kapatid na sa pamagitan ng pag-i-endure ng Kristiyano sa pananampalataya ay napapatunayan niya na siya nga ay tunay na tagasunod ni Jesus Christ. And Jesus Christ at sa kanyang mga aral. Pangalawa, sa pamagitan ng pagpapakita ng character trait ng endurance, we live a noble example for others to follow. Kapag tayo'y nagtitiis, nagpapagal, nagpapatuloy, it serves to strengthen, fortify, and encourage our families and fellow Christians. Kaya yung mga miyembro ng church, hindi nagpapatuloy, nakaka-discourage yan eh. Nakaka-discourage yan. Sa halip na may encourage ka, kita mo, bira yan. Makasama mo naman mga ganun mga miyembro eh. Kaya magpatuloy tayo para mag-set tayo ng example. Kung hindi kayo magpapatuloy, kami magpapatuloy. Ako, tinayo, bilang halimbawa mga kapatid, nakakatiyak ako na ang mga Israelita, nung marinig nila si Joshua na nag-declare ng kanyang loyalty sa Diyos, kahit na siya'y matanda na, tiyak na encourage yung mga Israelita. Ano sabi ni Joshua? Doon sa Joshua chapter 24, verses 14 to 15. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kayo, kung gusto nyo mag-serve sa mga Diyos-Diyosan, bahala kayo. Basta ako at ang aking sambahayan, we will serve the Lord. We will continue to serve the Lord. We will abide to His word. Now, isipin nyo yung encouragement na pinakita ni Paul sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang missionary journeys. Nakita nila yung pagpapagal, mga pagtitiis ni Pablo sa lahat ng mga bagay, alang-alang lang sa mga hinirang. Ano sabi niya sa 2 Timothy 2:10? 2 Timothy 2:10, sabi niya, I endure all things for the elect's sake, that they might receive salvation, eternal life. See? Alang-alang sa mga hinirang. Nako mga kapatid, kung hindi nga lang sa mga encouragement ng Panginoon sa akin, matagal ko nang binitawan itong iglesyang ito. Ilang beses nang dumating sa akin ng mga discouragement talaga. Pero iniisip ko lang palagi, iglesia ng Panginoon to, kahit po kaunti lang to. Still, it is the Church of Jesus Christ. Little flock.
At natatakot din ako na iwan kasi nga baka magalit ang Panginoon sa akin. Maging aladyaw na ako. Bagamat may mga nagsasabi sa akin, titiis ka dyan. Malis ka na dyan. Lipat ka na sa ibang lugar. Doon sa Amerika, may church doon. Walang pastor. Doon sa Australia, may church doon. Walang pastor. Kailangan nila ng pastor. Sabi ko, ayoko. Bakit naman? Hindi ako magaling mag-English. Baka lalong dumugo ilong ko doon. Hindi, isa lang dahilan, hindi kalooban ng Diyos. Naku, ilang beses nang sumagi sa isip ko ang mag-quit, ang mag-resign. Palagi na lang. Palagi. Hundreds of times. Pero salamat sa encouragement ng Panginoon. I have to endure. I have to continue. I have to finish the race that is set before me. For the elect's sake. For the elect's sake. For your sake. For your sake. Kahit may nagsasabi siya, ba't ka nagtsatsaga sa mga yan? Iwan mo na yan. Kasi iniisip ko rin yan. Lipat na lang kaya ako sa ibang lugar. Kaya lang, hindi naman ako hireling. Ang hireling yan. Upahan. Hindi ako hireling eh. Hindi ako upahan. Kahit wala akong support, o kaya maliit na nga ang support, hindi yan ang issue, hindi yung pinag-usapan. Ang issue ay, ano ba ang kalooban ng Diyos? Yun ang susundin ko. Ano kalooban? Hindi ako pastor na upahan, ha? Ano man ang hirap, magpapatuloy. Dahil yun ang kagustuhan ng Diyos. Suportahan man ako ng mga miyembro, hindi. Mga kung minsan, nagdadamdam ako. Nalulungkot ako. Pero, dito ako nilagay ng Panginoon. Hindi katulad ng ibang mga pastor dyan, pagka bumaba na ng 25 yung miyembro nila, magre-resign na eh. Mag-quit na eh. Pag walang church building, iwan na yan. Hindi daw siya tinawag ng Diyos doon. Mga upahan yun. Pag hindi na ibigay yung kapritsyo niya, yung demand niya, magre-resign. Mga upahan yan. Mga upahan pastor. Hindi ganun ang tunay na lingkod ng Diyos. Ang tunay na lingkod, masusubok ninyo pag walang-wala na. Yan. Pag nagtitiis sa kawalaan, pero nagpapatuloy pa rin, no? Kasi ang katapatan, mga kapatid, masusukat sa kakaunti. Diyan masusukat ang katapatan sa kakaunti. Hindi doon sa marami. Kaya lang pala tapat kasi ang daming miyembro. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga tapat na alipin, nagpakatapat ka sa kakaunti. Pamamalaanin kita sa marami. So ang katapatan, nakikita sa kakaunti. Yan ang susukat ang katapatan. Pangatlo, those who faithfully endure will receive the Lord's rewards. They will receive rewards from the Lord. 2 Timothy chapter 2, verse 12. 2 Timothy chapter 2, verse 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Kung tayo'y magtiis, ay maghahari naman tayo kasama niya. Yan ang gantimpala sa mga nagtitiis. Makakasama niya sa paghahari. Kung ati ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. 13. If we believe not yet he abideth faithful, he cannot deny himself. See? Yeah. Then lastly, mga kapatid, last verse natin, chapter 4 of 2 Timothy. Our last verse, 2 Timothy
chapter 4, verse 7. Ito si Pablo as our example. I have fought, sabi ni Paul. Kumbaga ito na yung parting words ni Apostle Paul. Kasi pakiramdam niya malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang kunin ng Panginoon. Nalalaman ni Paul na patapos na ang kanyang ministeryo. Pakaganda, no? Na tapusin niya ang kanyang buhay at ministry sa ganitong statement, sa ganitong kapahiyagan. Sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka kahit mahirap, talagang sugatan siya, duguan. Hindi niya inalintana. Talagang hirap si Pablo. Kaya lang, kailangan niyang makipagbakay. Kung hindi, matatalo siya. Hindi siya manalo. Diba? Kailangan niya lumaban. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Dahil dyan, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, kasama tayo dyan, kung magpe-persevere tayo, but unto all them also that love is appearing. Therefore, persevere, endure unto the end. Kilala niyo ba si John Stephen Aquari? Si John Stephen Aquari ay isang Tanzanian athlete. Sumasali siya sa marathon. Siyang representative nung kapanahunan niya ng kanyang bansa. Noong 1968 sa Mexico ay idinaos ang Olympic Games. At inirepresent ni John Stephen Aquari ang kanyang bansa, Tanzania. Marathon runner siya. Okay. Sabihin ko na sa inyo, hindi siya nanalo ng medalya. Katunayan nga, hindi siya mananalo. Hindi siya, wala siyang pag-asang manalo. Gayunpaman, sa kanyang pagkatalo at hirap o pain na dinanas, dumating siya para i-represent ang isang mas higit pang mahalagang bagay na hinangaan siya ng mga sportsmen kahit na yung mga nanalo ng medalya. Mas hinangaan siya. Kasi itong si Joseph Stephen Aquari, talagang hindi siya mananalo eh. Lalo na yung kanyang pag-asang manalo na sira, dahil sa epekto ng high altitude aeroplano, nagsokom siya sa cramps na nagpabagal ng kanyang progress during competition. At mas lalo pang dumana siya ng hirap at sakit, lalong lumala, noong na-involve siya sa gitgitan ng mga competitors na talagang nag-uuna-unahan para makarating sa finish line. So nagkabanggaan sila, nagkadikitan, kaya nadapa si Aquari, si John Stephen Aquari, nasugatan ng kanyang binti, pati tuhod, tapos nagkaroon ng dislocation. Yan. Nasadsad din yung kanyang balikat sa simento. Sugatan siya. So, karamihan ng mga nanonood, dahil nakita yung kanyang injuries, pinagpalagay nila na ay magkikwit na to. Magpo-pull out siya and then dadalhin siya sa hospital. Pero alam niyo nangyari, sa halip, ginamot siya at matapos siyang gamutin, bumalik ulit siya doon sa kanyang track
Tapos, pinagpatuloy niya ang kanyang takbuhin. Alright. Siyempre, dahil sa kanyang injury, lalo bumagal yung kanyang takbo. Wala na talaga siyang pag-asa pang manalo. In fact, isang oras ang lumipas. Nakarating na yung winner doon sa finish line, siya tumatakbo pa. Tapos, lahat na ng mga competitors niya, nakarating na sa finish line. 78 athletes. Doon sa 78, 18 doon ang na-injure at nag-quit. Pero hindi siya kasama doon sa 18. Nagpatuloy pa rin siya. So lahat ng mga nagpatuloy, mga nanalo, natalo, nakarating na. Siya lang ang hindi pa nakakarating. At pinanunod siya via satellite. May satellite na nga ba nun? Basta, ng buong mundo, ng media. Yan. Kasi, nagpasya siya na tatapusin niya, kukumplituhin niya yung takbuhin. So, makalipas ang isang oras, nakarating siya doon sa stadium, lubog na araw. At meron doon mga manonood, libo pa na, nagstay. Nung dumating siya roon, chinid siya ng mga tao. Kaayuan yung mga tao. Nakala mo siyang nanalo. Akala mo siyang nanalo eh. So yung mga medalya na award na, by the time na nakarating siya sa stadium, ika-ika siya. Like ganun. Yan. Tapos naka-bandage siya around his leg. So lumalaylay yung kanyang bandage Hirap na hirap siya. Gulat na gulat ang mga manonood, lalo na ang mga sports writer and reporter. Kaya pagdating niya doon sa finish line, dinumog siya ng mga reporter. Curious silang lahat. Kaya tinanong siya, sa kabila ng iyong injury, nagpatuloy ka pa rin ng long distance race. Ba't mo ginawa yun? Ito sagot niya. Sabi niya, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. At yung sinabi niya ay naitala sa kasaysayan ng sports na hindi kailanman mabubura. O nga naman, gumastos-gastos yung bansa niya Pinadala siya ron para lang magsimula ng karera, tapos hindi niya tatapusin. Kaya determinado siya na tatapusin niya ang karera. Kahit kulelat pa siya. Kahit siya yung kahuli-hulihang runner na dumating sa finish line. Si Aquari ay naka-recover din naman sa kanyang mga injuries at nagpatuloy sa kanyang karera sa mga long distance races. In fact, sa isang kompetisyon, he finished 5th sa marathon at the Commonwealth Games in 1970. Tumakbo rin siya 10,000 meters at the same championships. He was a good runner, but his performance, courage, and dedication in the face of adversity is what history will remember him. Para siyang hero. He was determined to finish the race. Now my question is, how about us? How about us? Are we determined to finish the race that is set before us? Oh, may God help us to be able to say with Paul, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Oh, may God grant us grace. May God have mercy upon us na matapos natin ang takbuhin ito with flying colors. All for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin.
Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa napakaganda at napakahalagang mensahe ng pagpapatuloy. Talagang dumarating nga sa amin, Panginoon Diyos, ang panahon na sa hirap, ganoon naman palagi pag may hirap, gusto na namin bumigay, sumuko, hindi na kami makapagtiis. Pero sa biyaya lamang po ninyo, Panginoon Diyos, kami ay makakapagtiis at makakapagpatuloy para tapusin namin ang karerang ito. Makapagay sa amin. Kahit na yung iba namin mga kasama ay nag-quit na, sumuko na, bumigay na, paisi-isi na lang, ayaw maging seryoso, parang walang balak na dibdibin, seryosohin ang karerang ito, kami, Panginoon Diyos, i-preserve niyo po. Magpapatuloy pa rin kami sa ngalan ng aming Panginoon Jesus sa awat biyaya po ninyo. Tulungan niyo po kami na tapusin ang gawain, tapusin ang takbuhin. Magpatuloy sa pakikipagbaka kahit kami duguan na, kahit kami ay hirap na. Panginoon namin Diyos, biyayain po kami. Lahat yan, hindi para sa aming sariling kapakanan, hindi para sa kapakanan ng aming Panginoon Kristo na nagtiis at naghirap din naman para tapusin ang trabaho o gawain tinatan niyo sa Kanya para sa aming kaligtasan. Natapos nga niya. Kaya sabi niya, it is finished. Napakagandang mga salita ang Diyos. Yung mga sinabi ni Paul, sinabi ni Jesus Christ, kami kaya. Ano ang aming masasabi sa katapusan ng aming mga buhay? Oo, naway Panginoon Diyos. Masabi din namin ang mga kataga na nagpapahayag ng tagumpay. Pagpalain niyo po mga kapatid namin, mga ilan na lamang na mga nananatili pa rin at papatuloy. Huwag din sana silang manghimagod, huwag sana silang maglupay-pay sapagkat we shall reap. Promise niyo po yan, we shall reap if we faint not. If we faint not. So paalanin niyo sa amin palagi ang mensahe ito, Panginoon Diyos. Magtiis lang kami, be patient, be faithful, be diligent, and do. Bless us, O God. Salamat po sa inyong mga encouraging words. We praise you and thank you. Ang lahat ito aming dalangin, papuri, salamat sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mamaya, ating Lord's Supper, 4 o'clock tayo mag-start. Magkita-kita tayo muli. God bless us all. Thank you.